Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Hello, hello. Uy, nakalimutan ko maglagay ng earphones. Wait. My goodness. Oh, goodness gracious. Great balls of fire. Oo guys, nagulat ako dun. Oh, hindi ko in-expect. Nagulat ako. Anyway, parang naka-live lang ako. No? May mga bloopers pa din. Anyway. Ayun na nga. Wait lang. Yan. Ito na, I'm better prepared. Ayun na mga kabayan. Once again, good morning, good afternoon, good evening at maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa Coach Jarrett live YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. At paki-share at paki-like na rin po itong video na to, lalo-lalo na kung nagugustuhan nyo, para malaman po ni YouTube na happy kayo sa ating channel. At konti pa po mo request, no? Pa-follow na rin yung ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, and pa-subscribe na rin yung ating second channel, Coach Jarrett Highlights. Ayan mga babayan. Alright. Okay sa alright mga babayan. Eto na. Pag-usapan ngayon natin itong mukhang magkakaroon ng kakompetensya. Kakompetensya si Yusek Claire Castro. Sa opisina ni Sara Duterte. Kasi for some reason nag-hire siya ng spokes. As if yung kuda niya is not enough. 'Di ba? Sa isang naging wife talaga, nothing is enough. Anyway. So, kumuha siya ng spokes. Oo. At ngayon, mga kababayan, ang kwento-kwento sa social media, sila daw, they're being pitted against each other. Kumbaga, pinagbabangga silang dalawa. Oo. At ito po yung unang banggaan, no, for the sake of using the whatever terminology. Ito po yung unang banggaan na meron sila. Oo. Kasi itong si OVP spokes Attorney Ruth Castelo nagsalita tungkol dito sa batikos laban kay Sara Duterte sa kanyang patuloy na pagbabakasyon. Sila Kwat Sara kasi nauubusan na ng dahilan sa kanyang paglalakwatsa. Oo. At kumuha na siya ng kanyang spokes para ipagtanggol siya dito. At sa iba pa mga batikos na natatanggap ng Office of the Vice President. At ayun na nga, nag-comment nga ang OVP spokes kanina tungkol sa palaging pagbabakasyon ni Sara Duterte. And this has been an ongoing issue kay Sara Duterte, lalong-lalo na simula nung si Sara Duterte di ba, in the past few months, no, in the past 3 months higit 6 na beses siyang umalis ng bansa. Oo, at matatagal pa ang kanyang mga biyahe, mga kababayan. So, naging questionable na ito. At ang OVP, mga kababayan, syempre, they're left leaderless. Wala silang leader, kumbaga. Oo. At ang ginawa ngayon dito ng OVP spokes, she's put her spin on this issue na parang sinasabi niya, hindi naman nagbabakasyon si Sara kapag personal trip. Alam niyo ho kasi, mga babayan, sa atin pong mga hampas lupa, sa atin pong mga mortal, sa mga hindi anak ng Diyos tulad ni Sara Duterte. Pag sinabi hong personal trip, ibig sabihin, sariling lakad. Dalawa lang naman yan . Kapag nagtatrabaho sa corporate, like myself, nung ako po ay nasa corporate pa, lagi po may business trip. Diba? May workshop sa ganitong lugar, may workshop sa DENR, pupunta ako na Isabela, may workshop sa ganitong negosyo, whatever branch, pupunta akong Davao, pupunta ako ng Naga, kung saan-saan. Meron ding panahon na nag-ikot ako ng Southeast Asia, punta ako ng Indonesia, Malaysia,
Thailand, Australia, etc., etc. All of those are business trips. So, sa business trip, mga kababayan, meron kang specific objective, oo. At yun ay magtrabaho. Gagawin mo kung ano yung inassign sa'yo na gawin doon sa pupuntahan mong bansa. Ang objective ng aking trabaho ay mag-training ng mga leaders at yun ang ginagawa. Nag-train ako ng mga leaders. Okay, sa akin yun. Kay Sara Duterte, sige, anong trabaho ang ginagawa niya sa Australia? Anong mandato ng Office of the Vice President ang ginagawa niya doon sa Australia? Anong mandato ng Office of the Vice President ang ginagawa niya sa Qatar? Anong mandato ng Office of the Vice President ang ginagawa niya tuwing pupunta siya ng The Hague? Anong mandato ng Office of the Vice President ang ginawa niya nung nagpunta siya ng Hong Kong? At ngayon, sa panahon ng SONA, pupunta siya ng Korea, South Korea. So, ano mandato ng Vice Presidente ang ginagawa niya doon? Wala. Nga. Wala. Ngayon, pinilit ipagtanggol ni Attorney Ruth Castelo etong kawalang kwentang ginagawa na ito ni Sara Duterte. Kasi ulitin ko lang mga kababayan, sa atin ho kasi mga hampas lupa, kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar at hindi ka nagtatrabaho, ano yun? It is a personal trip. Sa personal trip, hindi ka nagtatrabaho. At pilit nilang inilulusot si Sara Duterte dito. Bakit? Kasi she has been in more trips in the past 4 months than the president himself. Wala ho siyang ginagawang trabaho. Ano siya? Work from home? Work from Hague? Ganon? Wala hong ganong trabaho ang Office of the Vice President. Ito ang sinabi ng OVP spokes si Attorney Ruth Castelo. Ayan po siya. Sabi, I don't know if her visit to the prison can be called a vacation. Napakalimitado naman ang definisyon ni Attorney Ruth Castelo sa salitang personal trip. Kasi pwede naman ako mag-personal trip para magpa-check up. Ibig sabihin, sa personal trip, pupunta ako sa doktor para magpa-check up. Bakasyon ba yun? Hindi rin. Pero, hindi ako babayaran ng employer. Sa sitwasyon naman ng gobyerno, hindi ka babayaran ng gobyerno at hindi ka gagastos ng pera ng bayan. Pero, hindi ka rin nagtatrabaho. Sige, tanong ko po kay Attorney Ruth Castelo, ano pong trabaho na related sa mandato ng Office of the Vice President ang ginagawa niya kapag nagpupunta siya sa The Hague? Balikan nyo nga, ano mandato ng Office of the Vice President? Nakakatawa pa nga meron pa nga sinabi sa interview. Itong si Attorney Ruth Castelo, sabi niya, kung titignan naman daw natin ang mandato ng Office ng Vice Presidente sa Constitution, konti lamang din naman daw ito. At, take note at pareho lang daw sila ng presidente. Oh, hell to the no. Hell to the no, Attorney Ruth Castelo. At alam kong alam mo yan. Alam kong alam mo yan dahil abogado ka na. Oo, nakapag-bar exam ka na. Pumasa ka na sa lahat ng subjects. Oo. Alam kong alam mo na yun. It's not true. Hindi totoo yan. It's just not true. Ang mandato po ng ng Office of the Vice o ng Vice Presidente ay intayin na maging incapacitated ang presidente sa nagawin ang kanyang trabaho. Yun lang ho ang mandato niya. So, hindi ho pareho ng presidente ang mandato ng Vice Presidente. Ang trabaho niya ay manatiling buhay hanggat nandyan ng presidente para kapag may nangyaring masama sa presidente ay ready siyang mag-assume ng posisyon. Death or permanent disability.
ang sinasabi sa Constitution. Hindi ho pareho yun ang trabaho ng presidente. Ano pa ang mandato ng Vice Presidente? Ang mandato po ng Vice Presidente ay kahit anong posisyon sa kanyang gabinete na i-assign sa kanya ng Pangulo. Yun ang mandato niya. So, kung siya ay inassign bilang DepEd Secretary, mandato niya, itaguyod ang DepEd. Kung mandato niyang mag-Department of National Defense, oo, kung inassign siya doon, in-appoint siya doon, o di yun ang kanyang mandato. Otherwise, stay put, magpa-cute, and do nothing. Spare tire. Spare tire lang naman ang Vice Presidente. Pero kasi ito, hindi na nga tayo nag-e-expect ng napakaraming trabaho sa Vice Presidente. Oo. We're not expecting anything revolutionary from the Vice President. Pero binibuild up niya yung sarili niya na parang napakahusay niya. Hindi ba? Hindi ko nga naiintindihan kung bakit napakataas ng performance rating niya, hindi naman siya nag-perform. Lagi siyang absent, paano siya mag-perform? Ito pang nakakatawa. Ang sagot ni Attorney Ruth Castelo ay hindi konektado sa trabaho ng Office of the Vice President. She is trying to interchange the work of the Vice President to the work of the Office of the Vice President. Mga kababayan, magkaiba ho kasi yun. Ang Vice Presidente ay yung tao. Yung office ay yung kanyang ahensya. Okay. Ang sabi ho niya dito? Just because she is at The Hague doesn't mean her office is sleeping. Just because she is there doesn't mean all the staff will no longer work. Ay, my goodness. Oo. Hindi ho kasi pareho ang Vice Presidente at ang opisina ng Vice Presidente. Natural, magtatrabaho yung mga tao. Kung anong iuutos si Sara, gagawin nila. Natural. Empleyado sila eh. Tulad dito ni Attorney Ruth Castelo na pag-utusan siya maging spokes, o di gagawin niya yung trabaho niya na pagiging spokes, di ba? Pero ang tanong nga kasi dito, Attorney Ruth Castelo, wala lagi si Sara Duterte. So ano ang ginagawa niya na trabaho sa labas ng bansa? Think about it this way, mga kababayan. Kung ang trabaho niya, kung ang opisina niya ay nasa Pilipinas, ang mga empleyado niya ay nasa Pilipinas, ang kanyang mga proyekto ay nasa Pilipinas, bakit siya nasa The Hague? Bakit siya nasa Australia? Bakit siya nasa Hong Kong? Bakit siya magko-Korea? Bakit siya nagbakasyon sa Japan? Andito pala yung trabaho niya. Bakit she is everywhere except the Philippines? Bakit paalat-kalat siya pero wala siya sa Pilipinas? Ganun lang ho kasimple yun, mga kababayan. No ifs, no buts, no nothing. Hindi ho ba? Ito, mga kababayan, ay pilit na isinasaksak sa kokote ng mga DDS. Syempre, mga DDS lang naman kasi maniniwala sa ganitong linya. Mga DDS lang kasi maniniwala sa ganitong kalokohan, mga kababayan. Pag ordinaryo ang tao, tayong mga hampas lupa na nag-iisip na matino, hindi tayo ganito mag-isip. Kasi tayo, mga kababayan, kapag umabsent tayo sa trabaho, bawas sahod. Kapag tayo ay umabsent sa ating mga employer, pwede ho tayo matanggal. Paano nyo masasabi na siya ay nagtatrabaho habang siya ay nasa The Hague? Yung empleyado niya nandito sa Pilipinas. Yung kanyang mga proyekto nasa Pilipinas. Yung kanyang opisina nasa Pilipinas. Kudos sa mga tao ni Sara. Kayo ang nagtatrabaho, hindi siya.
Yung vice presidente nyo walang kwenta. Sino nagtatrabaho? Yung mga empleyado niya. Oh, di palakpakan natin mga empleyado ng vice presidente. Palakpakan natin, guys. Oo, ang huhusay ng mga empleyado ng vice presidente na pagmumukha niyong mahusay, ang vice presidente talagang nawalang kwenta. Ganun kahusay yung mga empleyado ng Office of the Vice President na napagmumukha nilang mahusay yung walang kwenta nilang leader. Ito pang nakakatawa dyan. By the way, ito pong si Attorney Ruth Castelo, di ko alam kung bakit naging, ba't nila kinuha to, pero siya natanggal sa DTI, oo, noong 2023. So, dati ho siyang USEC ng DTI. Nag-viral ho siya before. Nag-viral ho siya. Siya yung nagsabi na kasya na raw ang 500 pesos para sa Noche Buena. Siya ho yun. Oo. Viral siya nun, guys. Oo. So, ngayon mga babayan, ito. So, hindi na nga nagtatrabaho si Sara. Wala na nga siya lagi sa Pilipinas. Iniwanan na nga niyang nag-iisa ang kanyang opisina at kanyang mga empleyado. Ito pang sinasabi. Wala raw siyang obligasyon na ibigay ang mga detalye ng kanyang mga binabiyahe sa taong bayan. Wala kang obligasyon? Ba't ka nag-vice presidente? Dapat hindi ka na lang nag-vice presidente. Kasi meron po tayo na tawag na freedom of information Oo, it's also a constitutional doctrine. Oo, it's a legal doctrine. Oo. Freedom of information. Ayan tayo Yung gobyerno gusto mo maging transparent sa'yo. Pero ikaw ayaw mo maging transparent sa taong bayan. That's a load of crap. That's a load of crap. That's BS. That's a load of BS, mga babayan. Wala akong kwentang mga salitaan niyang ganyan. Wala akong obligasyon. Hinalal ka ng bayan. Nangako ka na kung ano-ano, tapos ngayon wala kang obligasyon. Baliw pala to Sabagay, psycho Sara nga siya, di ba? Di baliw. Pero itong comment na to ni Attorney Ruth Castelo ay naitanong din kay Attorney Claire Castro. Attorney Claire Castro naman. Wag tayo malito Castelo, Castro, kasi medyo halos magkapareho Wag tayo malito. Sinusuportahan natin si Yusek Castro, hindi Castelo So, ito ang sinagot ni Yusek Castro. While Sara Duterte is in the Hague, Marcos is working. Pahitin tayo, mga babayan. Iyak si Attorney Castelo dito. Habang ang nagbabakasyon o habang nasa personal trip, whatever the personal trip is, si Sara Duterte, ang Pangulo natin ay masipag na nagtatrabaho. Anyari sa'yo, lakwat Sara? Ito sabi niya. Yusek, magandang tanghali. Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP, and the job of the Vice President is almost the same din naman sa presidente. So, sinagot na natin kanina yan, hindi ho sila pareho ng trabaho. Yun nga, mga kababayan alam niyo the irony ng sinasabi ng Constitution sa trabaho ng presidente. Dadalawa na lang ang trabaho niya. Dadalawa na nga lang ang trabaho niya, hindi pa nagagawa ni Sara. Una, siguruhin na siya ay ready na mag-assume ng position kapag may nangyaring masama sa presidente. Ayan, trabaho niya yun. Pero ang gusto niya mangyari, tanggalin yung presidente. Ginagawa ba niya yung trabaho niya?
Dapat handa siyang mag-assume ng position kung, baka, if something untoward happens to the president. Pero anong ginagawa niya? Siya mismo nagmumuestra ng pagbagsak ng administrasyon. Trabaho ba niya yun? Di. Pangalawa niyang trabaho, gawin ang i-assign sa kanya ng Pangulo. That's it. In-assign sa kanya ang DepEd. Pumalpak siya sa DepEd. Tapos sabihin niyo, matalino, mahusay, magaling. My goodness, kalokohan yun, guys. Dadalawa na nga lang trabaho niya, hindi pa niya nagawa na maayos eh. Ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip o nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo, lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castello, do you see this as in a way a battle of among spokesperson? No, I don't think so. Bakit battle? Di ba? Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Kailangan may battle. Di ba? Kailangan Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ay, Yusek. Siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castello bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean? Sarcasm match. Yusek, clear talaga. Yusek, kailangan mo nung bumisita ulit sa live stream ko. Sarcasm match. Ayos to si Yusek. Hindi na raw kailangan ng attack dog ni Sara Duterte. Oo, gets. Oo, gets nyo ba? Hindi na niya kailangan ng attack dog. Oo. Si Sara Duterte lang, pwede na, sapat na. Si Sara Duterte lang, sapat na, guys. Oo, hindi na niya kailangan attack dog. My goodness gracious, great balls of fire. Wala pa man. Eto na, tirada. Ayun na nga, mga kababayan. Kasi, let's call a spade a spade. Si Sara Duterte ay naka-extended vacation. That's it. Personal trip, it's just an excuse to make people believe na siya ay nagtatrabaho, but she is not. She's not working. Tingnan nyo mga kababayan, tumatakbo ang Pilipinas nang walang vice-presidente. Impeach na. Diba? Think about it. Tumatakbo ang Pilipinas nang walang vice-presidente. Kailangan ba si Sara? Hindi. Impeach na. Pwede naman pala. Wala naman pala siya silbi. Impeach na. Go na. While you're at it, abolish the Senate. Abolish the Senate na, guys. Mukhang kailangan na natin tanggalin ng Senado. Mukha silang ing-ing. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. God bless everyone. And please don't forget to like, share, and subscribe. See you in our next live stream, right? Bye! See you! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?